Minsan, may mga tanong tayo sa buhay na inaabot ng maraming taon bago natin tuluyang masagot. Dear Ate Sol, tawagin mo na lang akong Alma. 50 taong gulang na ako ngayon. Ganito nagsimula ang kwento ko. Noong elementary pa lang ako, nagkaroon ako ng sponsor sa pag-aaral. Isang mabait na, dayuhang babae na nakatira sa ibang bansa. Buwan-buwan, hindi siya pumapalya sa pagpapadala ng suporta. Bilang ganti sa kabutihan niya, lalo kong pinagbutihan ang pag-aaral. Lagi akong nagsisikap makakuha ng matataas na grades para mapasaya siya. Noon, sulat lang ang paraan ng aming kumustahan at balitaan. Mula elementarya at sa pagtatapos ko ng high school, hindi niya ako iniwanan. Nang makapasok ako sa kolehiyo at kumuha ng kursong related sa healthcare, patuloy pa rin ang suporta niya. Madalas niyang sabihin sa sulat niya, mag-aral kang mabuti para balang araw ay matulungan mo ang pamilya mo. Huwag kang mag-alala, susuportahan kita hanggang makatapos ka. Napakalaking inspirasyon noon para sa akin. 6 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Pangarap kong makaahon kami sa hirap. Nangako rin siya na kapag nagkaroon ng pagkakataon, bibisita siya sa Pilipinas para sa wakas ay magkakilala kami ng personal. Kahit ilang taon pa ang hintayin, sobrang excited ako sa araw na yon. Fast forward, mabilis lumipas ang panahon. 1 buwan na lang at gagraduate na ako. Ipinadala na niya ang lahat ng kailangan ko para sa graduation. Kampante na ako, pero sinabi rin niyang baka hindi siya makadalo. Hindi niya ipinaliwanag ang dahilan. Nalungkot ako pero sinabi ko sa sarili ko, darating din ang araw na magkikita kami. Dumating ang graduation day. Napakasaya naming lahat. Sa wakas, natupad ko rin ang pangarap kong makatapos. Kinabukasan agad akong sumulat sa kanya. Masaya kong ibinalita na graduate na ako at ipinadala ko rin ang mga larawan ko. Pero simula noon, hindi na siya muling sumulat. Nagpadala pa ako ng 1, 2, hanggang sa hindi ko na mabilang kung ilang liham ang ipinadala ko. Pero wala ni isang sagot. Kahit nagtataka ako, ipinagpatuloy ko pa rin ang buhay ko. Nag-review ako para sa board exam at sa awa ng Diyos, nakapasa ako. Nakakuha ako ng trabaho sa isang malaking ospital at unti-unti ko nang natutulungan ang pamilya ko. Pero paminsan-minsan, napag-uusapan pa rin namin ni nanay ang dayuhan kong sponsor. 3 taon ang lumipas. Wala pa rin akong natanggap na balita mula sa kanya. Inisip ko na lang na marahil natupad na niya ang pangako niya sa akin at iyon na ang huli naming ugnayan. Pagkaraan ng ilang taon, nagkaroon ako ng pagkakataong makapagtrabaho abroad at sinadya kong piliin ang bansang tinitirhan niya. May isang pangarap pa kasi akong gustong tuparin. Ang makilala siya at makapagpasalamat ng personal. Hindi nagtagal, sinimulan kong hanapin ang address niya. At nang makita ko ito, halos hindi ako mapakali sa sobrang excitement habang pinipindot ko ang doorbell. Maya-maya bumukas ang pinto. Isang lalaki ang bumungad sa akin, halos kasing edad ko lang. Magalang akong nagpakilala. Sinabi ko ang pangalan ko, na galing akong Pilipinas, at hinahanap ko ang babaeng matagal na tumulong sa aking pag-aaral. Bigla siyang natahimik. Pagkatapos ay marahan niyang sinabi, I'm Michael. Anak niya ako. Napangiti ako. Pero agad ding napalitan ng lungkot. Ang ningti ko nang marinig ang sumunod niyang sinabi. 7 taon na raw mula nang pumanaw ang kanyang ina. Nang banggitin niya ang buwan, parang huminto ang mundo ko. Yun mismo ang buwan ng graduation ko, 7 taon na ang nakalipas. Hindi ko napigilang maiyak. Doon ko rin naunawaan kung bakit bigla na lang tumigil ang mga sulat niya. Noong araw ding iyon, isinama ako ni Michael sa puntod ng kanyang ina. Tahimik akong nagpasalamat. Kahit hindi na niya ako naririnig, sinabi ko pa rin ang lahat ng gustong sabihin ng puso ko. Pag-uwi ko, malungkot kong ibinalita sa pamilya ko ang lahat ng nalaman ko. Fast forward, sa wakas nasagot din ang matagal kong tanong. Nalaman ko kung nasaan na siya at kung bakit bigla siyang nawala. Hindi man kami nagkaroon ng pagkakataong magkita at makapagpasalamat ako sa kanya ng personal habang buhay kong dadalhin ang utang na loob ko. Dahil kung hindi dahil sa kabutihan niya, malamang hindi ko mararating ang buhay na mayroon ako ngayon. At may isa pang hindi ko inaasahang regalo ang ibinigay ng tadhana. Ngayon masaya na ang buhay ko. Nakatira na ako sa abroad at ang napangasawa ko ay si Michael. May 3 na kaming anak. Sa kakaibang paraan, hindi man kami nagkita ng babaeng unang naniwala sa akin. Naging bahagi pa rin ako ng pamilyang iniwan niya. Hanggang dito na lang, Ate Sol. Maraming salamat sa pagbabahagi ng aking kwento. Nagpapasalamat, Alma.